Madalas po nating bago po tayo mag-start, kinukumusta ko po kayo. Kamusta na po tayo sa loob po ng isang linggo? Kamusta naman po at nawa tayo patuloy na iniingatan ng Panginoon at ilayo tayo sa lahat ng uri ng kapahamak at disgrasya maging sa pandemic na ating kinakaharap. Nawa po tayong lahat ay iingatan ng ating Panginoon. Okay? Ang ating pag-aralan po ngayon ay hango po sa aklat ng Nehemiah, chapter 8, verse 10. Ang sabi po doon, the joy of the Lord is my strength. At ito din po yung ating pamagat ng ating pag-aralan sa gabing ito. Sabi po doon ng Nehemiah chapter 8, verse 10, then he said to them, go, eat of the fat, drink of the sweet, and send portions to him who has nothing prepared. For this day is holy to the Lord, to our Lord. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita nating pag-aaralan sa oras na ito. Saglit po tayo yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa pagkakataong ito na kami po ay mag-aaral ng salita. Salamat po Panginoon sa iyong mga talata na aming nabanggit, nabasa ka sa aklat po ng Nehemiah. Lord, dalangin po namin na patuloy po Lord na manguna sa amin. Lord, anuman ang kalooban mo, let it be done, O God. And I, Lord, patuloy na in-acknowledge ko po Panginoon na kung wala ka sa buhay ko, wala po akong magagawa. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na maabot ng katuruang ito at patuloy, Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. At sa oras na ito, tayo po'y dadako na sa ating pag-aaral at makikita po natin doon sa huling salita dito sa Nehemiah chapter 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength. Praise God. Yan. The joy of the Lord. Okay? You are strong today because the joy of the Lord is your strength. Anong meron sa atin? Yan. Kalakasan. Iba yung kalakasan na tunay na nagmumula sa Diyos, yung joy, kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Alam mo, lahat ng pagod, lahat ng mga katamaran o whatever, kapag nandun yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, yun yung magiging kalakasan mo na gawin mo ang mga bagay nito. I-example ko lang po ito sa umaga, sa madaling araw, na pagising natin araw-araw upang tayo manalangin. Hindi po madali yun. Kailangan natin yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon na, Lord, I want to praise you. I want to study your words. I want to pray, Lord. At alam niyo po, gigisingin tayo ng Lord. Bagaman minsan ay napakahirap, pero tandaan po natin, ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon, ito yung magbibigay sa atin. Yung joy, kagalakan na nagmumula sa Lord, magbibigay sa atin ng lakas upang malampasan natin yung mga bagay na ginagawa ng kalaban upang hindi tayo manalangin, hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos at hindi natin mapapurihan ang ating Panginoon. But today, ang sabi nga doon, you are strong today because the joy of the Lord is your strength. Amen. Ang sabi po doon, kung titingnan natin ang sitwasyon po dito sa mga talatang ito, ang sabi po doon, the people weep openly when they heard God's laws and realized how far they were from obeying God. But Ezra told them they should be filled with joy because the day was sacred. It was time to celebrate and to give gifts to those in need. Okay? Celebration is not to be self-centered. Ezra connected celebration with giving. And this gave those in need an opportunity to celebrate as well. Kadalasan, often when we celebrate and give to others, even if we don't feel like it,
we are strengthened spiritually and filled with joy. Kaya enter into celebration that honor God and allow Him to fill you with His joy. Okay. Ito pong mga talatang ito ay, kung titinan, babalikan po natin sa mula sa aklat, doon sa verse 2. O sa verse 1, ito yung time na ginagather ang mga Israelites. Ito pong time na kung saan nanumbalik na, nakabalik na galing sa exile, sa pagkabihag ang mga Israelites, babalik sa Israel, sa Jerusalem, upang para soon, ang purpose? Upang i-rebuild ang Jerusalem dahil na-ruin, nasira po ang syudad ng Jerusalem. Because God allows, because of their sins, kaya pinayagan sila po may scattered, sila may exile, sila ay mabihag ng kanilang mga kalaban. But after how many years, sila po ay ibinalik ng Panginoon sa bansang Israel at nirebuild po nila ang walls of Jerusalem. Kaya, kung titingnan natin sa verse 2, on October 8, ayan, makikita may specific date po dito, October 8, Ezra the priest brought the scroll of the law before the assembly, which included men and women and all the children old enough to understand. Kaya ito yung time na kung saan nasabi po doon, ito sabi po sa Nehemiah chapter, yung teksto natin, 8 verse 10, ito yung time na kung saan nung binasa na ni Ezra mula early in the morning up to noon, makita ho natin sila po ay nandun po umiiyak po sila dahil ang sabi na napakarami pala ng aming mga pagkakamali, napakarami pala ng aming mga pagkukulang. They realize how far they are from obeying God, obeying the word of God. Kaya makikita po natin dito, but Ezra told them, sabi niya, Ezra told them they should be filled with joy because the day was sacred. It was time to celebrate and to give gifts to those in need. Alam niyo, parang kasi pag ganitong sitwasyon na nandun sila, nanumbalik sila sa Panginoon, na-realize nila yung mga pagkakamali, dapat hindi maging po sila, hindi sila magsiselebrate. Dapat nandun yung kanilang shame, nandun yung kahiyan, nandun yung pagsisisi nila. But Ezra told them, no, we should celebrate. It's time to celebrate. Kaya makita natin dito ang celebration na nito. Kaya ito yung time na sinasabi sa talatang, doon sa mga talata nating binasa kanina. Eat and drink. Kaya po, celebration is not to be self-centered. Kailangan lahat po kayo. Yan. Extra connected celebration with giving. At magbigyan dun sa mga taong nangangailangan. Ano pong ibig sabihin po dito? Para makasama yung mga tao na makapag-celebrate, makapagsisi, marinig nila ang salita ng Diyos, kailangan po sila'y manumbalik sa Diyos. Kailangan po natin ibahagi ang salita ng Diyos para sila din po ay magsisisi at manumbalik sa Diyos at makapag-celebrate sila sa kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. At sabi po doon, after Ezra read God's law to the people, they studied them further and acted upon them. A careful reading of the scriptures always calls for a response to this question. Number 1, what should we do with this knowledge? How should our lives change? Yan. Nung narinig po nila yung law, nung binasa po ni Ezra. By the way, Ezra was the priest. He was the priest during the time and an scribe during the time. And Nehemiah was the governor. And kasama po dito yung mga Levites. Nung time na nangangaral, binasa ni Ezra ang aklat ng batas o law, yung Biblia, yung salita ng Diyos nung binasa po nila. Nandun po si Nehemiah, nandun ang mga Levites at saka si Ezra po ay nagbabasa. Okay. Paano? Sabi nga po balitin natin, what should we do with this knowledge? How should our lives change?
Ito po ang sagot po dito. We must do something about what we have learned if it is to have real significance for our lives. In short, lahat ng ating mga natutunan, lahat ng ating mga binabasa, kung gusto ko nating magbago at tumaas ang antas ng ating pananampalataya, ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. We must make the Word of God a lifestyle. Ito yung gawin po natin araw-araw. Okay? Kaya we must do something about what we have learned. Ano bang natutunan natin? Ano bang narinig natin sa salita ng Diyos? Narinig natin dito, dapat idalhin natin sa puso. Gagawin po natin. Hindi yun dito, lalabas po dito. We must do something about what we have learned if it is to have real significance for our lives. Amen. Kaya makikita ho natin impact ni Nehemiah. Nung time siya po'y galing sa exile, nung sila po ay nasa kabilang bansa at binalik po sila ng Panginoon, siya po ang nangunguna i-rebuild ang walls of Jerusalem. Bakit? Dahil nasisira. At ano ang significant po nito? Wasak ang Jerusalem, nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Who is Nehemiah? Yan. Sino po ba si Nehemiah? Okay, tingnan natin yung konting background ni Nehemiah. Nehemiah was a common man in a unique position. He was secured and successful as cupbearer to the Persian king, Artaxerxes. Okay? Diyan lang muna tayo. Siya po'y simpleng tao lang. At siya ay nagtatrabaho sa palasyo doon sa bansang Persia nung napunta siya doon. At makikita ho natin, he was a cupbearer. Ano po ba ang katrabaho ng cupbearer? Isabihin, siya po'y taga-tikim sa lahat ng kinakain. Iniinom ng hari. Kaya kung may lason po doon, siya ang unang mamamatay. Hindi rin mahirap din na trabaho, ano? Pero okay naman din kasi halos siya po ang araw-araw na kasama ng hari. Kaya, he had a little power but he had a great influence because of his job. He was trusted by the king. Siyempre, kapag ikaw ay isang cupbearer, ikaw yung shield ng king, ng hari. Baka mayroong lason o whatever na inilagay sa pagkain na nakakasira sa katawan ng hari. Una mo nang makaranas si Nehemiah. He was trusted by the king. He was also, ito po ang napakaganda po dito, he was also a man of God. Maka-Diyos. May takot sa Diyos. And concerned about the fate of Jerusalem. Nung nalalaman niya mula sa kanyang kapatid ang nangyayari doon po sa Jerusalem, makikita po natin, malungkot po. Nung nalaman niya na ang nilusob ang bansang Israel at sinira ang pader, sinira ang lahat ng nandoon. Sinunog nilang lahat ang nandoon po sa Jerusalem. He was, sabi nga natin dito, sobrang lungkot po niya. Lalong-lalo nalaman niya nabibihag, maraming namamatay, nabibihag, warak at sira talaga po ang city of Jerusalem. But, ang sabi po doon, he was so concerned about the fate of Jerusalem. Kaya po siya nanalangin sa Diyos. Malungkot po siya. Kaya nung time na kung saan po siya nalungkot at nagsiserve po siya sa hari, napansin siya ng hari. At tinanong po siya ng hari, bakit malungkot kayo? May sakit ka ba? Whatever. Yun po, sinabi po niya ang tunay na sitwasyon. Kaya po, makikita po natin, nung time na yon, he was, ang sabi nga po doon, kung ano yung plano niya, pinaplano mo niya, at yung lahat ng plano niya ay kanyang idinudulog sa Diyos through prayer. Okay. Who is, strengths and accomplishments of Nehemiah. Kasama po to sa kanyang, kung sino po ba si Nehemiah. He was a man of character, persistence, and prayer. Kaya he was a man of God.
He was a man of character. Ibig sabihin, wala pong maipipinta sa kanya. Just like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, yung time sila po yung naglilingkod sa mga Babylonians. Nasa palasyo po sila nagtatrabaho. Wala pong makikitang bahid karumihan. He was the man of character. Ganon din po si Nehemiah, si Daniel, si Meshach, at si Shadrach, Meshach, at saka Abednego. Nehemiah was a brilliant planner, organizer, and motivator. And under his leadership, the wall around Jerusalem was rebuilt in just 52 days. Okay? Yung buong pader ng city of Jerusalem, napakalaki ho yun. Ginawa lang po nilang 52 days. Araw at gabi, ginagawa po nila. Nagbabantay sila. Kaya, ang sabi po na, as political leader, he lead the nation to religious reforms and spiritual awakening. And he was calm in the face of opposition. And he was capable of being bluntly honest with these people when they were sinning. Kaya makita po natin mga kapatid, hindi po madali ang pag-rebuild ng walls of Jerusalem. Dahil sa sobrang dami din pong mga nag-o-oppose, sa sobrang daming nangungutya. At alam po natin yan, sila Sanballat, Tobia, sa si Gesem, makikita po natin sila po yung mga nangunguna na kutyain ang mga Israelites, yung mga na-exile led by Nehemiah na i-rebuild ang walls of Jerusalem. But Nehemiah was so calm in the face of opposition dahil lahat ng bagay ay ipinagkatiwala niya sa Diyos. Even the internal problem na nagkaproblema doon sa loob po ng kanilang kampo, doon sa kanilang ginagawa, doon mismo sa loob, nagkakaroon din po ng problema. But, makikita po natin, nung inilapit niya sa Diyos ang lahat, binigyan siya ng katalinuhan paano ayusin ang mga internal problems na nangyayari doon. Kaya, makikita po natin, kahit nagkasala ang mga andun pa po yung kanyang honest na, kumbaga, i-restore ang buhay ng mga nagkakasala. Okay? Lessons from his life. Okay? Ano po bang lesson natin sa buhay ni Nehemiah? Ito po yung gusto ko pong maintindihan, ma-internalize po natin sa lahat ng bagay. Una, everything na dapat po nating gawin, plano sa buhay, the first step in any venture is to pray. 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 Sa lahat ng ating plano, sa lahat ng ating gagawin, dapat uunahin natin ang Diyos. Lord, this is my plan. Lord, ito po yung dapat kong gawin. Kaya iniiyak niya, kaya malungkot siya, iniiyak niya sa Panginoon ang Jerusalem. Dahil nasira. At doon sa kanyang kalagayan, alam niyang kalagayan ng kanyang mga kababayan, hindi siya mapakali. Bagaman okay na siya, nakakain siya ng maayos, kasama, nakatira siya doon sa palasyo. Pero ang puso niya ay nandoon sa kanyang mga kababayan. At iniiyak niya sa Lord at gusto kong i-rebuild ang walls of Jerusalem. Kaya unang step po niya, sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang mga oposisyon, sa lahat ng bagay na gagawin po niya, inuuna niya ang Diyos. Inilalapit niya sa Panginoon. He seek God first. Okay? Tayo po kaya, ano unang ginagawa ho natin? May pangangailangan tayo, pera, lalo sa pandemics, sinong inuuna ho natin? Sinong inuuna ho natin? Minsan nakaligtaan natin ng Diyos. Gusto natin agad-agad makukuha. Lalapit tayo kay ganito, lalapit tayo ganyan. Hindi ko sinasabing masama yun, pero dapat po unahin natin manalangin. Huwag po nating kalimutan. Lord, saan ako kukuha ng pera? O kalooban ng Panginoon na manghiram ako, mangutang ako, Lord, kanino ako lalapit? At kung, Lord, lalapit ako,
Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ipinagpipray ko na taong lalapitan ko, nahipuin mo niyang puso, Panginoon, sa paglapit ko, alam na niya ang pakay ko at nakangiti na sa akin. Di ba? And sabi po doon, people under God's direction, isa po yun, people under God's direction can accomplish impossible task. Kahit gaano kahirap ang isang sitwasyon, kung tayo po ay sumusunod sa direction through prayers, pagtitiwala natin sa Diyos at paggawa sa mga dapat po nating gawin, kaya po natin magawa. Kaya natin ma-achieve ang isang bagay kahit gaano ito kahirap. Amen. Okay? Yan po si Nehemiah. Yan ang mga lessons na dapat po nating tandaan. Una, panalangin. Pangalawa, tandaan natin, walang mahirap. There is no impossible with God. Okay. Kaya po, balikan po natin, may command nga si Nehemiah, strange command. Nehemiah stood before the people and gave them a strange command. He told them to stop weeping. Alam niyo po bakit sinabi to? Kasi during the time na nagbabasa na ng Word of God, yung law, yung time na yon, nagbabasa na sa Ezra, nag-iiyakan na ang mga tao. Kaya tumayo ngayon si Nehemiah. Ang sabi niya, he told them to stop weeping, tumigil na kayo sa kaiyak. Ang sabi niya, now is the time to celebrate. Why? Ang sabi nga doon, it's time to celebrate. Don't be sorrowful, but be joyful. For the joy of the Lord is your strength. Kaya makita po natin, they were to celebrate because God had brought about forgiveness and restoration. Inaalaw ni Lord yung mga bagay na yun. Kaya sabi po doon, when Ezra read all the laws, at yung mga Levites, sila Nehemiah, yung mga tao hindi pa naintindihan na, ipinapaliwanag nila doon sa mga tao nakikinig. At doon po, umiiyak sila dahil nagsisisi sila at humingi ng tawad sa Diyos. This story, sabi nga doon, seems to contrary our thinking. When we experience the conviction of sin, our first response, sabi nga natin kanina, is guilt and shame. Yan. Pag tayo po ay nakarinig na-review po tayo, narinig natin ang salita ng Diyos, na-convict talaga ho tayo, diba? Na-convict naman talaga tayo. And our first response is guilt and shame. But during that time, Nehemiah stood up o tumigil na kayo sa kaiyak. Celebration is not, a celebration is not the first thing that comes to mind. Tandaan natin, guilt and shame. Pero, makita po natin, God's response to our repentance is forgiveness and restoration. Kapatid, ito, kaya nga naramdaman ni Nehemiah. Nung nag-iyakan na sila, nag-repent na sila, humihingi sila ng tao sa Diyos, ang sabi po doon, God's response to our repentance is forgiveness and restoration. Kaya sabi ni go eat and drink at give. Kung wala pong pagkain yung iba, walang makakain yung iba, walang makapag-celebrate, kailangan mo silang bigyan para sila din ay may pagkakataon na may pagkakataon na sila din po ay sila din po ay may pagkakataon na makapag-celebrate. Anong ibig sabihin po noon? Ibahagi natin yung kaligtasan, ibahagi natin yung kagalakan, ibahagi natin yung naranasan ng yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi nga doon, Christianity is a joyful religion. Jesus was a joyful person. Joyful. Christianity is a joyful religion because Jesus was a joyful person.
Kaya po dapat nandun po yung kagalakan natin. Alam niyo po ba na ang gustong-gusto talagang alisin ni Satanas sa buhay natin ay yung joy. This was part of the one of the fruits of the Holy Spirit. Love. Ano sa love? Joy. Yung kagalakan na hindi kayang ibibigay ng mundo, kagalakan na hindi kayang ibibigay ng salapi o whatever dito sa mundo, kundi kagalakan na nagmumula sa Diyos nang dahil sa ating tamang pakikipag-ugnay, right relationship with God. Joy. At ito yung gustong alisin ni Satanas sa buhay natin. Para tayo ay malungkot, para tayo ay nagmumukmuk, but tandaan natin, Christianity is a joyful religion because Jesus is a joyful person. Okay? In John chapter 15, Jesus told the disciples that everything He taught them was so that His joy would be in them and their joy would be full. Sabi ng John 15:11, I have told you this so that my joy, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, my joy may be in you and that your joy may be complete. Mayroon bang nagagalak, malungkot? Mayroon bang nagagalak na nagmumukmuk? Wala. Kaya ang taon kahit may problema ka, pero nandun pa rin yung kagalakan mo mula sa Panginoon. Kahit marami kang problema, nakangiti ka, kapatid. Masaya ka dahil alam mo hindi ka pababayaan ng Panginoon. Joy. Kagalakan sa puso natin. Kaya sabi ni Diyos, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ibig sabihin, kahit anumang dumating sakuna, anumang dumating na mga kalamidad sa buhay natin, manatili pa rin tayong maging matatag. Dahil nandun yung kagalakan natin sa puso natin na tunay na nagmumula sa Diyos. Okay? As a child of God, He takes joy in and over you. God's joy over you gives you strength and courage to face tomorrow. His joy lives in you and gives you a joy that is beyond understanding. Your joy is not dependent on your circumstances. This joy comes from an inner peace, knowing all is well with you and God. Joy is the confidence that God is working for your good. Praise God. Bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Panginoon, na ipatuloy nating maranasan yung kagalakan natin sa puso na anumang sitwasyon na ating kinakaharap, hindi po tayo matitinag. Dahil ang Diyos, sabi nga, joy is the confidence that God is working for your good. Kaya po mga kapatid, bilang panghuli, pangwakas, ito po yung ating conclusion po. Make this confession every day. I have the joy of Jesus in me today. My joy is not dependent on my circumstances but on the Lord. My Heavenly Father rejoices over me today, and the joy of the Lord is my strength today. We should confess this with power. I have the joy of Jesus in me today. Hindi yung, I have the joy of Jesus. Pag nagagalak po tayo mga kapatid, nandun yung strong declaration po natin. I have the joy of Jesus in me today. And my joy is not dependent on my circumstances, but on the Lord. And my Heavenly Father rejoices over me today. The joy of the Lord is my strength today. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. Make declaration a day. Every day. At aalis po ang kalaban. At hindi niya kayang alisin ang joy sa puso mo
dahil nanatili ito sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na mapag-aralan namin. At salamat, Panginoon, sa buhay ni Nehemiah, ni Esdra, at sa mga Levites, Lord, na during that time, Panginoon, na nanggaling po sila sa pagkabiha, galing sila sa exile, Panginoon, at ibinalik mo muli sa Jerusalem, Lord, for a purpose to rebuild the temple, or to rebuild the walls of Jerusalem, at manumbalik muli sila sa inyo, O God. At Lord, salamat, pinalalahanan nyo ang mga taong ito sa iyong batas, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Maging sa panahon po namin ito ngayon, Lord, kung kami po, Panginoon, ay nawala na sa tamang direksyon, O God. Salamat, Lord, sa pagpapalala niyo sa amin na kami, Lord, ay manumbalik sa basic po namin dapat gagawin, O God, bilang lingkod mo, upang patuloy naming maranasan ang joy, ang kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat, O God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na nakarinig po ng salitang ito. At Lord, dalangin po namin, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Bless them, Lord. Bless the works of their hands, O God. At maging, Lord, sa panahon ito na meron po kaming kinakaharap na pandemic, Lord, we pray na ingatan niyo po ang bawat isa. At sa sino man, Lord, na nagkaroon po ng positive, Panginoon, or nagkakasakit, O Diyos, Lord, we speak for healing, O God. We speak for deliverance, Panginoon. And Lord, we speak long satisfied life, O God, sa kanilang mga buhay. At wala nang kapangyarihan ang spirito ng sakit karamdaman, even the COVID-19 virus, O God, in Jesus' name. And Lord, we speak for life, blessings upon their lives, O God. Salamat po, dakilang Diyos. Lord, patuloy na ilagay niyo sa aming mga puso ang kagalakan na sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy naming idiniklara ang joy ng aming Panginoong Hesus sa aming mga buhay, because, Lord, the joy of the Lord is my strength, Lord, is our strength, O God, upang malampasan po namin ang lahat ng ginagawa ng kalaban sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. I-bless mo ang buhay ng bawat isa, ang bawat pamilya, Panginoon, maging aming mga mahal sa buhay na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo, O God. Salamat po, dakilang Diyos. Sa inyo namin, Lord, patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Ito po ang aming salmo't dalangin ng may pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.